Pilipinas na ang mahigit 400 Pilipinong naipit sa gera sa Middle East. Naiuwi na rin ang mga labi ng Pinay caregiver na namatay sa missile attack sa Israel. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, anong latest dyan? Niki, pasado alas 12:30 nga ngayong tanghali ay lumapag na yung kauna-unahang chartered flight nitong Philippine government na kumuha nga o nag-repatriate ng nasa 442 na Filipino nga doon sa United Arab Emirates. Diyan sa bilang na yan, Niki, 200 yung OFWs at yung iba naman ay kanilang mga dependent at ilan sa kanila ay mga turista. Sa ngayon ay inaayos pa yung kanilang mga ilang dokumento doon nga sa holding area at yung pagbibigay rin sa kanila ng mga tulong pinansyal at ng ilan pang tulong mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Anytime sa ngayong hapon ay ilalabas nga yung ilan sa kanila para magbigay ng pahayag. Una nang sinabi ni Secretary Hans Kakdak, ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, na hindi lang ito yung una't huli na repatriation flight gamit nga yung isang chartered plane doon nga sa Middle East. Sila pa rin yung mga Pilipino na naapektuhan pa rin nga nung tumitinding tensyon doon sa gitnang silangan. At kanina rin ay dumating na yung 23 naman na OFWs. Sila yung mga OFWs mula nga doon sa may Jeddah. Sila rin yung mga tinulungan nitong Singapore Air Force para nga doon sa repatriation flight. Ito naman, yung tugon ng gobyerno, sila yung nagpasalamat nga dito sa Singaporean government sa naging tulong nito dito sa ating mga kababayan. So from Jeddah to Singapore and then Singapore ay doon na pumunta yung migrant workers officers natin at sila na nga yung nag-asikaso pa uwi dito sa mga kababayan natin. At sa Israel naman, yung balita sa Israel, ngayong araw din, kanina madaling araw, ay nakabalik na sa bansa yung mga labi nitong caregiver na si Mary Ann De Vera. Siya nga yung kababayan natin na namatay noong February 28 dahil nabagsakan ng missile debris yung kanilang tahanan doon sa Tel Aviv. Kasama niyang umuwi yung kanyang mister na OFW rin. At doon nga, una na rin sinabi ng Israeli government na tinuturing siya na terror victim. Ibig sabihin niya, Niki, lahat ng benepisyo na makukuha ng isang Israeli citizen na namatay sa gera ay mabibigay nga dito sa ating kababayan. Sa Israel pa rin, siyam na kababayan naman natin yung nakatawid na ulit sa Taba border. Yung Taba border, ito yung crossing papunta nga doon sa may Egypt. At pagdating sa Egypt, ay ililipad na sila papunta ulit dito sa Pilipinas. So, simula nga nitong Marso, nung nagkaroon ng repatriation dahil nga dito sa may bombahan, nitong Israel at Iran, 67 na doon sa ating mga kababayan sa Israel yung napauwi na rin sa Pilipinas. And 25 doon ay kinabibilangan nga nitong ilang mga pilgrims, turista at mga estudyante. Niki. Rainiel, meron ba tayong tulong pinansyal galing sa gobyerno natin para nga sa mga OFW na nawalan ng trabaho at iba pang klaseng mga tulong? Niki, pagdating doon sa financial assistance, magkakaroon ng one-time financial assistance yung government natin. Pagdating nga dito sa mga na-repatriate nating mga kababayan, normally, within the scope of the repatriation laws, nagre-range yan to 5,000 to 10,000. Depende yan sa ibibigay pa nga ng DMW, ng OWA at ng ilang agencies, kasama na rin dyan yung TESDA. And sa mga ganitong klaseng pagkakataon, minsan yung DTI ay nagbibigay rin ng pangkabuhayan. So yung tinitignan naman ngayon ng DMW is yung long-term sana na maitutulong nga dito sa ating mga kababayan, which is minsan pinag-aaral nila ito ng ilang mga technical skills para nga magkaroon pa ng karagdagang kaalaman at hindi lamang mahinto yung kanilang pagiging OFW at kundi makahanap pa ng ibang employer or else ay makahanap ng ibang employer locally dito sa Pilipinas. And Niki, balikan lang natin yung usapin sa repatriation. Bukas inaasahan natin na may higit 300 pa na OFW naman na another chartered flight mula naman ito sa Saudi Arabia. Niki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Niki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.